Yes mga ikalamayong adlaw ka na itong tanan. Welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kaban niya Armando Finiquito mga ikal, no? So anyways mga katambayan, no? Kumusta mo, no? Ako kung 11-11 karon, no? Kay murag gisulayan yun paghayo good ba, no? So katpagan niya sa usapang agrikultura, no? No? Nakuan na gani, no? Nakulgot na gani gamay, no? Sa kwan, no? Sa ulan, no? Niundang ning minor atang ulan mga alas 4:20 na dito sa kuan sa may Takunan, no? O sa may Deca Homes. Wala ko nagkamali, no? Tapos ay lagi abot din medyo late na, tapos pag kuan late na gamay, medyo na late pa gamay no? Na pag yung mga technical problem nga na encounter, no? Hopefully, no, wala tayo technical problem nga ma-encounter karon, no? Ay pait kay ningon ani, ay nako. Anyways, kumusta man mo diyan, no? I hope amo sa maayong kahimtang, no? I hope kanang natay peace of mind, no? Sama sa akong t-shirt karon mga akong katambayan, no? Peace for all. Peace for all. Natin peace of mind, no? Kung unsa man ang mga inyo ikon biyahe na ninyo, no? Unsa man na nakapagabag so bana nakahatag og kanang kakuan sa inyo, ha. Sundo ko mic ko, wala nang balik taron di. Kalibog ba sa inyohang kuan? Kuan na lang na, no? Biyahe na ninyo. Kuan, no? O una-unahan yung sarili, no? Don't lose yourself, no? It's because of pleasing others, no? It's better to lose the people around you than to lose yourself. Char! No, mo na siya mga ka-agree, no? Ka-agree, tambayan man ta karon. Anyways, mga katambayan, no? Tong milabayng kuan, no? Semana, ato ang na kuan, no? Ato ang na hinabi, no, ang Regional Election Director sa Commission on Elections 11 mga igala. Saya nang gikuan dito ang kuan, no, ang iyahang pagpangandam alang sa national and local midterm election by next year, no. And ang gihatagan nila emphasis, balik ko na lang po na ako, no, ang gihatagan nila emphasis karon mga katambayan, no, is kani pagparehistro, no. Actually binabalik ko dito. Although last week pa ni, pero balik-balikon ko ni siya, no, nga ang tumong aning mga katambayan, no, is to provide equal opportunity, no. Well, ang isang magud sa kwanda na ginakay isang fake news, no. Fake news man gud mga igal in the sense na palit na nga impormasyon ang ginapakatag, no. Na sildayan na gani atong kuan, no, katong filing, no. Nagaingon nga si former President Rodrigo Duterte nag-withdraw. After nag-withdraw, kay mudagan pagka senador niya, mali kasi napakatag ato. So mo na siya mga ganun. The importance kanang iparehistro ang mga social media platforms, no, sa ato ang mga kandidato, no, para at masiguro nga tinuod ay lang ginaingon, no. Pero sa bagay po sa mga ganun, mga supporters may nagapakatag dili man ko tipusuguman mga suko dayon ng mga kalaban po sa mga kalabang mga supporters po. So kuan na sila diha na nagkalabo-labo. So well, for the sake of kuan dapat iparehistro gid, dapat po iparehistro. Anyways mga katambayan, ato paminawon, no, ito ipapaminaw sa inyo balik mga igala ang pahayag ni Attorney Michael Abbas mga igala, ang Regional Election Director sa Commission on Elections 11. Elections. At kami po, on my style, maaga po ako nagpiprepare. So ang next step natin dito is yung massive voters information. Voters information wherein we will introduce the new ACM. Sir, sa Davao City, medyo mainit yung election. May nakikita ba tayo something challenging sa part ng COMELEC with Davao City? Yes, of course. Every election is a challenge for us. But naniniwala tayo sa ating mga stakeholders dito sa Davao City na laging mananaig yung rule of law. So alam natin yung mga legal personalities. As a matter of fact, during the filing of COC,
My cellphone kept on ringing. No? Tiyatanong, meron bang umatras? Meron bang nag-substitute? And you know, kung sino yung personality na yon. So, ang election ngayon dito sa Davao City, as I predict it, magiging bibo. But just like in the past, alam namin na magiging honest, orderly, peaceful ang kalalabasan nito. Ano yung pag-regulate na to, sir, sa mga accounts? Bali ba tayo ba na nato, sir, kung considering ubay-ubay ka mga accounts na As I have said a while back, this is new to us. And for sure, we will encounter many challenges, many obstacles, many difficulties. Kaya nga, lagi namin sinasabi, please, tulungan niyo yung COMELEC. Sabihan natin yung mga kandidato na mga kaibigan natin na, sir, ma'am, parehistro mo so that the COMELEC will be able to regulate, no, your social media activities. Mind you, kaya namin ito nilagay is to afford every candidate the opportunity to be heard. Okay? To afford every candidate the opportunity na maging patas yung level playing field, no? Okay? Kasi kung wala ito, kung paskel-paskel lang ng mga tarpaulins and posters, masyadong magastos yan. And with this, for sure, yung mga underprivileged candidates who are also good, no? Who might be good in governance will be given the opportunity na maihalal, makilala, maipahayag ang kanilang mga plataforma sa kanilang mga constituents. But please, wag natin itong abusuhin. Okay? Bigyan lang nila kami ng pagkakataon ng chance. Ang Commission ng Elections na ipatupad dito ng maayos. Okay? Anyways, gaya na nabanggit ko kanina, this resolution 11064 on social media use was not meant to curtail or abridge everyone's freedom, particularly yung freedom of speech, but rather to regulate para yung konti lang yung kanyang resources, mabigyan ng opportunity na mapantayan yung mga mas maraming resources. kung saan na agency, sir, or kanang mga private ba na company sa mag-help sa atuan na mag-regulate ang mga AI content? Actually, we are not quite privy on the national level, ano. For sure, the KKK task force formed by the commission, ibababa yan. So let us see. Okay? Let us see kung ano pa ma-developments yan. Anyways, we'll be having our national convention on the 3rd week of November, and for sure we'll be able to trash out the implementing rules and regulations. Sir, sa Davao Region, marami na bang nagpa-register ng kanilang mga social media accounts? Not to my recollection, not to my... But still, this is just a start pa. Start pa lang ito, okay? Kaya nga, yung mga nagko-question, hindi naman namin sinabi na dapat wag sila mag-question dahil gaya na nabanggit ko kanina, karapatan nila yon. Pero bigyan na lang muna nila ng chance. Itong pagkakataon na ito dahil kami naman sa COMELEC, kayo sa media, wala naman kayong sasabihin na mali against or in favor of your principles, di ba? Lahat naman ang babanggitin natin kung ano yung totoo. Okay? Pero kung yung bagay na babanggitin ng isang grupo para masira yung takbo ng ating demokrasya, yan ang hindi natin papayagan. But gaya ng banggit ko, hindi yan one strike, no, yung lightning approach. Bibigyan pa rin namin sila ng pagkakataon na makapagpaliwanag bago kami maglabas ng aming desisyon. So, mo to mga katambayan, no, si Attorney Abbas, no. So, mo to lagi, no. May kulikon na to. No, ang purpose, no, is not to abridge the freedom of expression of everyone. Gusto lang na i-regulate, no,
no, mo man na siya ang actually mo man na ang wala man gi kuan no, wala man gi skill ang inyong kuan no, inyong katungod no nga mo express sa inyong gibati. Pero ang pag-share og mali nga balita, og mali nga impormasyon, dili na siya maayo. Mo na siya nga i-regulate gid siya, no? Para dili pud unfair sa uban pong mga dili unfair sa ubang mga kandidato nga nagtinarong gusto ni express ita sa uban ta uton, di ba? It's unfair, no? Nagasugod na ba na karon mga higala nang dinautay, no? Na mga bang mga pati sa media na uy sus tanawa, di ba? Mo na sila, question na sila ng media na, no? Media pero irrelevant naman sila karon ang uban, no? Irrelevant na ni kay itong mga irrelevant na sila. So ang mas in karon kay mga influencers o mga vloggers, no, nga kay mas daghan na sila following. Basi kana na lang gamiton, but I don't know. Basi kuan. Ang na iba mga media practitioners mga higala, no, nga medyo sorry for lack of word to describe, irrelevant na gyud ang uban na no, and they are just trying to papansin, no, sa social media. Anyways mga katambayan, balik kita man lang sa mga importante pa inumdum natin si Bianan. Yes, mga higala, balik kita dito sa ito palaguban sa tutuluman ng tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito, mga higala, no? Matingal na mga nga akong setup. Kuan maguta karon, no? Medyo kanang on a demand, chareng. Bitaw ay. Anyways, mga katambayan, no? Uso na kayo mga trail run karon, no? Panahon na, no? I think last katong unsa ka ditong dito sa mga higala to sa Lumay, Dasal Trail Run, International Trail Run to, no, to mga amigo nato coming from lahi nga stasyon, no, di kanang stasyon nato dira sa may Bonifacio Corner anda mga katambayan, no. Hili kita sila og mga trail run, no. Gusto ko na mo sulayan ang trail run ay magsugo na siguro kung by 2025 kay alanganin no kay kung 2024 charing, no. Uso na kay nakaroon ng mga yun ang mga kaning race, no. Actually, no, isa po na sa mga kaning tawag na itong sports tourism mo na ginakuan sa to ang ato ang gina-promote sa to ang dakbayan po, no, sports tourism. Manindot man po na siya nga daghan po mga daghan po og mo anhi din, no, to participate sports. Isa na dira mga higala, no, ginakuan na to is kaning Ironman 70.1 o 70.3 kung wala ko nagkamali. Sunod ang human sa Ironman, unsa pa ba ng mga lain dira, no, tapos na pa itong mga Davao Adventure Challenge mga higala. Karon mga higala, no, karon po kabalungaw wala na daya ang Mount Apo Boulder Face Challenge, no. Actually nindot to kay DOT kwanto siya mga higala, sanction, no. Daghan to siya kay nato na may agian sa kanang run, napod may kanang pag-trek, tapos na po tubing. Karon mga higala wala na gyud, no. So anyways, ang kaning vertical to sky sports management mga higala, no, diya sa Santa Cruz, no, ilang gibalik ning mga gibalik nila ang maong aning klase nga lumba mga higala, but more on trail run na lang gyud siya. Mo pinausok karon trail run, no. Dagan na kay tag isa daghang tag mga kaila nga naga-trail pod mga taga-trail run, no. Nahan ko ani pong so ang mga higala nanis kanilang ipahigayon karon mga higala, no, na unsa ni Mount Apo Sky Race, no. Mount Apo at gamay Mount Apo Sky and Vertical Race 2024, no, ipahigayon diha sa Santa Cruz mga higala, no. Race date November 30 diha sa Playa de Oboza Beach Resort. Diya magsugod mga higala sa Barangay Darong, no. Nasa na sila yung mga registration fee. Actually, ang nakuha ko was 144 participants, international and local mga higala mo participate sa maong lumba, no. Last week
sa kuan mga higala no last week sa kaning ginatawag nato nga sige tawagan pep talk no organized sa the Department of Tourism mga higala o kuan organized sa Department of Tourism and SM Lanang mga higala no ato naka-interview si ang ilang race director mga higala na si Sir Doy Calves no aron nga kuan no unsa magini nga race pila ning kakuan unsa kalahian ni sa Mount Apo Boulder Face Challenge no so at least ato bag ni niya no so anyways kami na to mga katambayan no ang pahayag no o atong pagigpahinabi kay Sir Doy Calves ang race director sa Mount Apo Sky and Vertical Race 2024. Sir, usan siya nga race? Good morning. I am Romualdo Calves. I am the race director of Mount Apo Sky and Vertical Race. It's coming November 30 to December 1, 2024 at Playa de Busa Beach Resort, Santa Cruz, Davao del Sur. Dito magsugod ang race. Yes, sir. Start and finish at Playa de Busa Beach Resort sa Barangay Darong, Santa Cruz. Siya kalahiin niya sir sa Mount Apo Boulder Face Challenge. Ang Mount Apo Sky and Vertical Race is pure mountain running din siya. So ang different niya sa Boulder Face, ang Boulder Face na siya ay tubing. Kanang nasa dagat nga magsakay sa labida, maglumba ang mga participants. Then after that, ang Boulder Face is na siya ay bike. Magbike ang sa Mount Apo Sky and Vertical Race, trail running na siya. Dagan siya gikan from sea to summit, gikan sa Playa de Busa sa resort, then sa Cag Peak 50 kilometers, then babalik 50 po na total siya 100 kilometers. 50 kilometer run ang isa lang siya. No, it's Mount Category. 4 categories, 100 kilometers, 50 kilometers, 21 kilometers, then we have the short distance, the 7 kilometers. So na 7. Pwede na ikaabot sa peak dito sa Ang maka-mount lang sa Mount Apo at the summit is the 100 kilometers lang distance. Pila ka book participants na nag-signify sir? We have a total of 140. 140 Okay. na. From what country sila nandito sir? Natay mga visitors karon we have from Malaysia, Vietnam, United Kingdom, and this morning ay mo appeal nga from US. So, lain siya. How about sa local sir? Mga pila We have all over the country. Napunta from Luzon, napunta Mandaluyong, Makati, napunta sa Visayas, sa Iloilo, Rojas, Tacloban, then all over Mindanao, napunta sa Zamboanga, Cagayan, Iligan, and Cotabato, Balay-Balay. Right now sir, kamusta inyong preparation? Pila na ka-person nga So far okay pa man ang giuna namo nga gi-prepare namo is of course ang amoang mga inclusion namo sa amoang sa event, like for example ang mga finisher shirt, ang medal, ang short, ang event token gina-prepare namo na muna ginauna namo kay siyempre daghan ba ya 100 plus ba ya di ang pagprinting it takes 2 weeks close na ang registration sir? Open Close na ang registration but natay mga extra na mga slot i-prepare po for the katungganan mo apas sa pag-register. How about the security sir? Kumusta ang preparation niya? Security, no problem naman to security. Always naman na sila support ang Senior Tata Sala sa Santa Cruz, then ang LGU Tourism, ang MDR, na sila tanan permi. So how about sa emergency appeal na po na sa inyo? Yes, appeal na po na. Every race sa Santa Cruz, we prepare 2 ambulance and po tayo mga marshals along the course. So, sa idana, ang atong mga locals, sa mga tribe na to, support sila. So, sila gud ang mga backbone sa kining race. So, how about dito sa may summit area, good sir? Medyo dito man ang mas lison. Natay mga technical part, na po yung mga gipang-assign nato dito nga. Expert po sila dito, sweet po sila ng mga lugar. Handle. Wala angay kabalakay. Wala tay emergency or medical emergency na. Wala tayo ngay kabalaka. Pero kanang during ba sa katong pag-register nila sir is napa sila kanang ginagila pa ngayon man sila requirements sir? Yes, aside from that, ginapangayon na mo sila qualification. So like for example, ikaw kung ganang ka mo 100 kilometers, so kinahanglan finisher ka 50 kilometers nga distance.
So bot pa sa bot, dili ka kung beginners ka, kinahanglan pa nimo makadula ka og 50 km distance before ka mag-register sa 100 km. Ang kanan sir is kanang 50 kilometer na requirements sir. Bisag unsa na dagan or Trail. run lang gina sa dili tong ordinary lang Trail, na road race. wala lang dapat trail good sa mga ginakuan Oo. sa mga trail diri sa Davao City. Davao, sa Bukidnon, sa other parts of Philippines nga kuan. Isa na asa. Basta at least nga within 6 months nakahuman kag 50. Aside from that sir, how about medical certificate? Yes, tanan nga kuan kategory ginapangayoan namo medical certificate na signed by certified doctors pod na physically fit sila nga muran. Ang gina-strict gud naman katug yung mga taas nga distance, 100 kilometers, 50. So, mo to mga katambayan no, ang pahayag ni Sir Doy Calves no, ang race director sa race director sa sa to kalimot mo ko, sorry kay Kuya Ian no, mga nag-birthday belated happy birthday di ay Sir Ian Ray Garcia no. I hope maging masaya ka hanggat gusto mo, charing. Joke lang. Bro ay dugay-dugay na si Sir Ian Baya is dugay na ba na ako na nakita nung bata pa ako, nakita ko na siya sa TV gikan sa Halo-Halo Sunday Special ang nag-DDS. Dugay na kaya na siya na nakita no. So isa na po na sila sa mga institusyon sa media diri sa Davao no. So mo to mga igala no. Balik na kaning kay Sir Doy ato na kay nabi si Sir Doy Calves mga igala ang race director sa Mount Apo Sky and Vertical Race 2024 no. Isa na siya ka international race no. So isa po rin siya sa daghan mga naga-trail po din no. Dato sa Lumay katong Dasal. Mo to siya ang kuan. So kanina po the next no karon November 30 gusto ko mo actually ang preparation manggod sa pagkuan mga igala no sa kaning ani nga mga kuan no kinahanglan taas gyud mo preparation jud no kay kung di man ka mag-prepare god for this kind of activity kung mabigla imong lawas gyud patay ka nood lang kung matsambahan ka patay gyud ka no. So mao na nga dapat hinahinayon din mo yung lawas sa kondisyon no, dagandagan, lakaw-lakaw, mga lagyo, long distance na lakaw-lakaw og akyat baba no. So basig next year maghagdanan na nang ko inside mag-elevator karon diri sa Mindanao Media Hub charing. Bitaw ay anyways mga katambayan sumo na ilang poster no sa ilang sa ginatawag na Mount Apo Sky and Vertical Race no. So mo ko to naglagob sa to panaguban karong hapon na mga igala no 11 mga igala pila lang ka days 44 days to go bago ang Pasko no murag na ugma daghang balipayon diri ugma sa mua stasyon no kay kuan na tingdawat na sa mga kuan ilahang kalipayon. Anyways mga tambayan hangtod sunod po sa ngalan sa Tibok Pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas Davao mga katambayan. Ako yung nakawan Armando Finiquito alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas. Hangtod sunod po daghang salamat ug maayong adlaw amping takanunay mga katambayan.